Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin muli po si Martin Romualdez kasi di matunawan po yung mga kalaban ni Martin sa politika. Pilit siya na sinisiraan mga kababayan. At sinasabit po sa mga ghost flood control projects, yung skandalo, flood control scandal. Si Martin Romualdez po malinis pagdating sa flood control projects, implementation po. In fact, walang tawag dito, walang record ng ghost flood control o mga substandard na mga infrastructure project sa kanyang distrito. Di ba? Wala pong kinalaman si Martin dito po sa corruption sa flood control. Alangan man mag-implement siya mga kababayan ng project sa labas ng kanyang distrito. Congressman siya sa kanyang distrito. Nangyari lang na pinili siya ng kanyang mga kasama bilang Speaker of the House. So, wala pong kinalaman si Martin Romualdez sa corruption sa flood control. At yung mga irregularidad mga kababayan ay pananagutan ng mga tiwaling opisyal ng DPWH. Yan po yung malinaw. Yung mga lokal na politiko at mga kontratista sa kanilang mga distrito sa Pilipinas kung saan mga kababayan natukoy yung mga flood control projects na ghost at saka substandard. Kasi po, di kalidad po walang dungis ang mga projects po ni Martin sa kanyang distrito. Yan ang katotohanan. Sa logic mga kababayan ng investigasyon at pamumuno, ang karakter ng isang leader ay makikita sa kanyang sariling nasasakupan, doon sa kanyang sariling bakod. Ika nga, kung ang isang tao, ang utak o mastermind, na isang malawakang anomalya, mga kababayan sa infrastruktura, natural na doon sa sarili niyang teritoryo dapat magsisimula yung mga substandard. Kasi po, doon siya may pinakang malaking impluensya at control distrito niya. Pero sa distrito mga kababayan ni Martin Romualdez, wala kang makitang ganon. Ghost project, substandard, walang ganon sa distrito ni Martin Romualdez. Congressman siya ng 1st District ng Leyte mga kababayan. Walang ghost projects at walang substandard na mga flood control infrastructure. Lahat mga kababayan ng proyekto na nakatayo doon matitibay po at maayos gumagana para sa proteksyon ng kanyang mga kababayan. So ang matalas na tanong mga kababayan, kung ikaw ay isang mastermind na nagpapatakbo ng korupsyon sa flood control, bakit mo gagawing perpekto at maayos, walang depekto ang mga proyekto sa sarili mong bakod? Di ba? So ang pagiging malinis mga kababayan ng mga proyekto sa Leyte ay buhay na patunay na hindi niya kinatigan, kinonsinte o pinangunahan po ang anumang irregularity sa implementation ng mga flood control projects. So hindi po pwedeng ibintang dito kay Martin Romualdez ang mga anomalya sa ibang distrito. So kung totoong siya yung mastermind, dapat sira-sira sana yung mga projects mga kababayan sa kanyang distrito kasi nandun ang kanyang control. Pero dahil maayos po ang Leyte, ibig sabihin malinis po ang kanyang pamamahala. At ang korupsyon mga kababayan ay nangyari sa buwatan po ng mga kontratista, mga lokal na politiko at saka siyempre yung mga tiwaling mga opisyal ng DPWH sa ibang lugar na labas na sa kontrol at saklaw mga kababayan ni Speaker Martin Romualdez. Ganon lang yon. Ang DPWH po yung may say
Sila po yung may hawak ng pundo at sila yung in charge sa implementation. Yan ang malinaw na katotohanan, mga kababayan. So isang malagang prinsipyong dapat manawaan ng publiko ay ang malinaw na paghiwalay ng tungkulin sa gobyerno, yung tinatawag na separation of powers. Yung trabaho po ng Kongreso, legislative po siya. Alam naman natin lahat yan. Di ba? Ang papel po ng Kamara, magpasa ng batas. Ganon. Magpasa ng batas, kasama doon yung pambansang budget, yung GAA. Walang hawak na cash po. Walang tseke, mga kababayan, o direktang kontrata ang mga mambabatas. Trabaho po yon ng DPWH, yung executive, mga kababayan. So ang Department of Public Works and Highways ang may hawak po ng pondo. Yun ang malinaw. Sila ang nagpapatakbo ng bidding, sila ang pumipili ng mga contractors, at sila yung nagbabantay sa aktual na implementation ng projects. So paano si Martin ay sangkot? Di ba? Kung may nangyaring palpak, substandard, mga kababayan, o itong mga tinatawag na ghost projects, yung implementation po, ang DPWH at ang mga pribadong kontratista po ang may direktang pananagutan. Yan ang malinaw. So kahit mga kababayan sa pagdinig ng Senado at Kamara, walang opisyal ng DPWH ang direktang nagturo po kay Martin Romualdez, kabilang ang dating kalihim ng DPWH na si Manny Bunuan. Wala silang sinabing ganon o nagturo, nagpapatunay na si Martin Romualdez nangialam sa implementation ng mga projects. Walang ganon. Nangialam sa pagpili ng mga contractors. Walang ganon, mga kababayan. O pag-release ng pondo. Walang ganon. Walang nagturo kay Martin. So hindi mo pwedeng maging mastermind ang isang mambabatas sa kapalpakan ng isang ahensya na hindi naman po niya pinapatakbo. So napalpak yung implementation ng DPWH, ituturo mo si Martin. May ganon? Tama ba yon? So aros isang taon na, mga kababayan, yung lumipas. Puro paratang. Walang pinal na ebidensya ang nagtuturo, mga kababayan, kay Martin na talagang involved siya. Puro lang kwento. Sa ilalim, mga kababayan, ng ating saligang batas, Article 4, Section 14, ang bawat tao po ay may karapatan sa presumption of innocence. Tinuturing na walang sala hanggat walang pinal na hatol ang ating korte. Ganon yon. Nasa antas pa lamang ng investigasyon po ang kaso ni Martin Romualdez o ang issue kay Martin Romualdez. So alos isang taon na, maraming buwan na ang lumipas mula nang pumutok ang isyung ito, mga kababayan. Ngunit ang mga galaw ng Office of the Ombudsman nananatili sa antas ng investigasyon o case build-up pa lamang, mga kababayan. Walang pinal na hatol o napatunayang kaso sa korte laban kay Martin Romualdez. Kulang kasi po sa hard evidence na tinatawag. Ayon sa kanyang mga legal counsel tulad po ni Attorney Ade Fajardo at saka si Attorney Elaine Atienza, ang nangarapin naman ni Martin Romualdez ang anumang legal na proseso, mga kababayan. Dahil walang konkretong ebidensya o dokumentong nag-uugnay sa kanya sa anomalya. So ang mga lumalabas, mga kababayan, sa media, puro political na ingay, mga chismis, o mga testimonya ng mga katunggali sa politika na walang matibay na pirma o papel na nagpapakitang si Romualdez nag-utos sa korupsyon. Wala man silang maipakita, mga kababayan. Then, nakita natin yung no guilt findings ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure na mismong binuo
ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung saan si Martin, immediately nang invite siya, ay pumunta para makipag-cooperate. So nang umarap si Martin Romualdez bilang resource person sa ICI upang magbigay linaw at ipakita ang kanyang buong kooperasyon, naging malinaw ang posisyon ng kanyang kampo, mga kababayan. Ang naging desisyon o referral ng ICI patungo sa ombudsman ay ginawa ng walang anumang opisyal na findings of guilt or conclusion of guilt, mga kababayan, as reported ng mainstream media. No conclusion of guilt or liability, mga kababayan, laban kay Martin Romualdez. So ang pagpasa ng mga dokumento sa ombudsman ay isa pong standard process, standard na proseso ng ICI, ng komisyon para sa masusing pagsusuri. Yun lamang po. So ang kawalan ng direktang pag-amin, hard evidence o pinal na deklarasyon ng pagkakasala mula po sa ICI, nagpapatunay na ang pagdawit sa pangalan po ni Martin Romualdez bilang utak ng scam ay isang malaking haka-haka lamang po na walang matibay pong basihan. So dapat tingnan natin yung Leyte. Kung magnanakaw ka, sisirain mo ba ang sarili mong bahay? So ganun po ang malaking katanungan, mga kababayan. Di ba hindi? Dahil maayos ang flood control sa Leyte, ibig sabihin, tuwid ang pamamahala niya roon, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ngayon, sino ba ang may hawak ng pitaka o pondo at saka martilyo, mga gamit para sa implementation ng mga projects? Ang sagot, siyempre, DPWH. Sila may hawak ng pondo. Sila yung mahawak ng mga equipment. Sila yung nagpapatupad, nagbabayad sa mga proyekto. Hindi po yung Kongreso. Ang inapprove ng Kongreso, yung GAA. Ganun lang po. So, ang anomalya sa trabaho ay fault ng gumawa. Kasalanan po ng gumawa, DPWH, at saka yung kontratista mismo na nag-implement. Hindi po ng mga mambabatas. Puro ingay, walang hatol. Yan ang problema, mga kababayan ngayon. Isang taon na ang nakalipas, puro investigasyon pa lang dahil walang mailabas na matibay kasing ebidensya. Kasi po yung ICI mismo ay nagpasa ng reklamo nang walang guilt findings o patunay na siya ay nagkasala. Walang ganon. Lahat ng ito ay nananatiling politically motivated na mga paratang lamang. So ang malinis at dekalidad na flood control sa Leyte, ang buhay mga kababayan na patunay na habang ang ibang distrito ay nalulunod sa mga anomalya ng mga tiwaling kontratista ng DPWH, si Martin Romualdez ay nananatiling matatag, tapat at walang kinalaman sa korupsyon. Yan ang katotohanan yan. Pinopolitika siya. Yung mga investigasyon sa maleta, ay, puro man lang po politika. Pag naniwala kayo, nabudol kayo. Pag naniwala kayo sa kwento nila. Dililihis nila sa totoong mga sangkot. Kaya, abangan na lang natin yung mga susunod po kasi after the SONA ng ating Pangulo, babalik sa pag-imbestiga yung Senate Blue Ribbon Committee. Now, yung namumuno ngayon si Erwin Tulfo and Vice Chairman pa rin si Ping Lacson. Yan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.